Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin namin ngayon ay patungkol sa panguna, panguri, pangalawa, pangalan, pangatlo, pagkakaiba ng NG at NANG, rin, din, raw at daw at bantas. At ang panghuli ay ang pandiwa. Sa video na ito ay mapag-aaralan natin ang mga iba't ibang kahulugan nila, halimbawa, mga aspekto at kahalagahan nito. Ako nga pala si Binibining Jana Pearl Ambito at ang aking mga miyembro ay sina Angelica Faustino, Denden Nicasa at Kimberly Valdez mula sa ikatlong baitang sa BEd. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Angelica at ang topic na ating tatalakayin ngayong araw na ito ay patungkol sa pang-uri. Alam mo ba kung ano ang pang-uri? Tayo ay napapaligiran ng tao, bagay, o hayop sa ating kapaligiran at ang mga ito ay may kanya-kanyang katangian. Ang pagbibigay ng uri o paglalarawan ay tinatawag na pang-uri at ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ano nga ba ang pang-uri? Kapag sinabi natin pang-uri, ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay uri sa tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang pang-uri ay maaaring kulay, bilang, kalagayan, katangian, hugis, laki at iba pang halimbawa ng paglalarawan. Narito ang halimbawa ng pangungusap na may pang-uri. Umpisahan natin sa laki. Ito ay tumutukoy sa sukat o laki ng inilalarawan. Halimbawa, malaki ang puno sa likod bahay. Ang salitang naglalarawan ay malaki at ang salitang inilalarawan ay ang puno. Narito pa ang ibang halimbawa. Katamtaman lamang ang laki ng mais. Ang salitang pang-uri na inilalarawan ay mais at ang naglalarawan ay katamtaman. Dumako naman tayo sa hugis. Narito ang mga halimbawa. Tatsulok ang hugis ng layag ng bangka. Ang salitang naglalarawan ay tatsulok at ang inilalarawan naman ay layag ng bangka. Narito pa ang mga halimbawa. Ang sabon ay parihaba. Ang salitang inilalarawan ay sabon at ang parihaba naman ay salitang naglalarawan. Hugis puso ang mansanas. Ang salitang naglalarawan ay hugis puso at ang inilalarawan naman ay ang mansanas. Umako naman tayo sa bilang. Ito ay tumutukoy sa dami ng bagay na inilalarawan. Halimbawa, bumili ako ng 3 teddy bear. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay 3. Isa ang jeep nila Connie. Ang salitang naglalarawan naman ay isa na nabibilang sa bilang. Si Lolo ay may alagang 6 na manok. Ang pang-uri na naglalarawan sa pangungusap ay 6. Tayo naman ay dadako sa anyo o katangian. Narito ang mga halimbawa. Masaya ang aming pamilya. Ang salitang naglalarawan ay masaya. At ang inilalarawan naman ay ang aming pamilya. Narito pa ang mga halimbawa. Masarap ang ulam namin kanina. Ang salitang naglalarawan ay masarap at ang salitang inilalarawan sa pangungusap ay ang ulam. Masaya ang parada kanina. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay masaya at ang inilalarawan naman sa pangungusap ay ang parada. Ang pang-uri ay nagbibigay ng iba't ibang paglalarawan sa pangalan. Maaari magkaroon ng 2 o higit pa na pang-uri. Narito ang mga malalaki at sariwang gulay. Ang salitang naglalarawan ay malalaki at sariwa at ang inilalarawan naman sa pangungusap ay ang gulay. Bumili kami ng malalaki at murang isda. Ang salitang naglalarawan ay malalaki at mura. Mahaba at matulis ang pulang pin. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay mahaba at matulis at pula. 3 ang ginamit na pang-uri sa pangungusap. Magandang umaga mga bata. Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at mga pangyayari. May 2 uri ng pangalan. Una, ang pantangi. Tumutukoy sa tiyak at tanging ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, gawain at pangyayari, karaniwang nagsisimula sa malalaking titik. Halimbawa na lang, Jose Rizal, ito ay tao at nagsisimula din ito sa malaking letra. Ganun din sa Maynila, Pasko at Muning. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pangalan, ang Pambalana.
Tumutukoy sa karaniwang ngalan ng bagay, buok, hayop, at pangyayari. Ito ay pangkalahatan. Walang tinutukoy na tiyak o tangi. Halimbawa, guro, paaralan, libro, aso, at pista. Naintindihan po ba ang dalawang uri ng pangalan? Mahusay. Magandang araw po. Ako po ay magpapaliwanag tungkol sa tamang gamit ng nang at nang, din at rin, daw at raw, at ang mga bantas sa Pilipino. Una, ang pagkakaiba ng nang at nang. Ang nang or ng at ang nang nang ay dalawang magkaibang salita kahit na pareho silang binibigkas ng nang. Ang nang ng ay ginagamit bilang pantukoy sa bagay o bilang pagpapakita ng pag-aari. Halimbawa, kumain ako ng mangga. Ipinapakita nito ang bagay na kinain ay ang mangga. At isa pang halimbawa, bahay ng kuya ko. Ipinapakita naman dito ang pag-aari. Samantala, ang nang ay ginagamit upang ipakita kung paano o kung kailan ginagawa ang kilos o kung paulit-ulit ang kilos. Halimbawa, tumakbo siya ng mabilis. Ipinapakita nito kung paano tumakbo ang bata. At isa pang halimbawa, umalis siya ng maaga. Ipinapakalawa, ang din at ang rin. Ang din at ang rin ay nangangahulugang sa English na also or to. Ginagamit ang din kung ang salita bago nito ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, masarap din ang ulam. Ngayon naman ay ang rin. Ginagamit naman na ang rin kung ang salita bago nito ay nagtatapos sa patinig o vowel o minsang pawang W at Y. Halimbawa, masaya rin siya. Ikatlo, ang daw at ang raw. Ang daw at ang raw ay ginagamit para ipahiwatig na ang impormasyon ay sabi-sabi lang o inuulat ng iba. Parang they say sa English. Daw ang ginagamit kung ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, uulan daw bukas. Samantalang ang raw naman kung ang salita bago nito ay nagtatapos sa patinig o letrang W or Y. Halimbawa, umalis raw siya kahapon. Ikaapat ay ang mga bantas. Mahalaga ang mga bantas o punctuation mark sa Filipino para malinaw ang kahulugan ng pangungusap. Una, ang tuldok. Pagtapos ng pangungusap, halimbawa, natutulog ako. Pangalawa, comma or quit. Paghihiwalay ng mga idea. Halimbawa, bumili ako ng tinapay, gatas at itlog. Pangatlo, tandang tanong. Ginagamit sa mga tanong. Halimbawa, kumain ka na ba? Ikaapat, tandang padamdam. Pagpapakita ng matinding emosyon. Halimbawa, ang ganda naman. Panglima, panipi. Ginagamit sa mga sinasabi ng iba. Halimbawa, magandang umaga, sigaw niya. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa susunod nating tatalakayin, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Jana Pearl Ambito mula sa BEd 3A. Mga bata, base sa larawan, ano ang inyong mga napapansin? Sa bawat larawan, ano yung mga nakikita nyo mula dito? Sa 5 larawan na ito? Wala? Wala kayong napapansin? Kung wala, ay ito ang mga larawan na konektado sa ating susunod na tatalakayin. Ngayon, handa na ba kayong makinig? Mukhang handa na kayong makinig. Ngayong handa na kayong makinig, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pandiwa. Sino sa inyo ang pamilyar na o may onting kaalaman tungkol sa pandiwa?
Meron ba? O sige, mukhang wala pa. Ano nga ba ang pandiwa? Ngayon, alamin natin ang definisyon ng pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o gawaing ginagawa ng tao, hayop, bagay o pangyayari. Ito ang nagsasaad o nagsasabi kung ano yung ginagawa o nangyayari sa pangungusap. Sa salitang Ingles, ito ay ang verb. Magaling, ito ay ang verb. Ano ulit ang pandiwa? Tama, ito ay nagsasaad ng kilos, galaw o gawaing ginagawa natin bilang tao o kaya ginagawa ito ng hayop, bagay o pangyayari. May katanungan pa ba? Mukhang wala na. Pumunta na tayo sa ating susunod na slide. Ang mga larawan na pinakita ko kanina ay halimbawa ng pandiwa. Ang unang larawan ay tumatakbo. Ang pangalawang larawan naman ay nagwawalis. Pangatlo naman ay kumakain. Pang-apat naman ay naliligo. At ang panghuli naman ay nagluluto. Ang mga larawan na ito na nakikita nyo sa inyong screen ay ang halimbawa ng pandiwa. May katanungan pa ba? Basta ang lagi niyong tatandaan, ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos. O kung yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay ito ay halimbawa na ng pandiwa dahil ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayong tapos na tayo sa definisyon ng pandiwa at ang halimbawa nito ay dumako naman tayo sa aspekto ng pandiwa. May nakakaalam ba patungkol sa aspekto ng pandiwa? Kung wala, may iba't ibang uri ng aspekto ng pandiwa. Ang unang aspekto ng pandiwa ay ang perpektibo. Ano nga ba ang perpektibo? Ang perpektibo ay aspekto ng pandiwa na nagsasaad ng kilos, na tapos na o naganap na. Ano nga ba ulit ang perpektibo? Tama, ito ay kilos na tapos na o naganap na. Ang halimbawa nito ay nagbenta na ng turon si Jemar kaninang hapon. Ano yung perpektibo sa pangungusap? Tama, ito ay nagbenta. Dumako naman tayo sa ang paggamit ng perpektibo. Una, may panlabing nag o Ito ay karaniwang ginagamit ng panlapi na ang pandiwa ay nasa perpektibo. Ang halimbawa na lamang nito ay ang nagluto si nanay. Ano yung pinakaugat? Nagluto. Yung salitang nag. Pangalawa naman ay uminom si kuya ng tubig. Ano ang salitang ugat? Ang pangalawa naman ay madalas may kasama ring salitang pantukoy sa panahon, katulad ng kanina, kahapon, kagabi, nung isang linggo. Ang halimbawa nito ay nagpunta kami sa palengke kahapon. Ano yung pantukoy sa pangungusap? Ito ay kahapon. Nagpunta kami sa palengke kahapon. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang aspekto ng pandiwa. Ito ay ang imperpektibo. Ano nga ba ang imperpektibo? Ang imperpektibo ay nagsasaad na ang kilos ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Ano ulit ang imperpektibo? Ito ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Ang halimbawa na lamang nito ay nag-aaral ang bata sa kanyang silid. Ang nag-aaral ay salitang kasalukuyang ginagawa o nangyayari dahil
ang bata ay nag-aaral sa kanyang silid. Ngayon, dumako naman tayo sa paggamit ng imperfektibo. Panguna, ginagawa pa lamang ang kilos. Ipinapakita ng pandiwa na nangyayari ang kilos sa kasalukuyan. Dito, yung kilos daw ay kasalukuyan pa lamang. At ang halimbawa nito ay naglilinis pa si Angelica sa loob ng silid-aralan. Ano yung salitang kilos sa kasalukuyan? Ito ay naglilinis. Dahil si Angelica ay naglilinis pa lamang sa loob ng silid-aralan. Pangalawa, karaniwang ginagamit ng panlaping nag, na, o, Kalimitang ginagamit ang nag bilang isang panlapi. Ano ulit ang bilang panlapi? Ito ay salitang nag. Halimbawa na lamang ay nagluluto, naliligo, at umiinom. Ngayon, dumako naman tayo sa huling aspekto ng pandiwa. Ito ay ang kontemplatibo. Ano nga ba ang kontemplatibo? Ang kontemplatibo ay isang aspekto ng pandiwa na nagpapakita ng kilos na hindi pa nagaganap ng gagawin o gagawin pa lamang sa hinaharap. Ang halimbawa nito ay kakain ng bata ng hapunan. Ano ang gagawin pa lamang sa pangungusap? Ito ay kakain. Dahil kakain pa lamang ang bata ng hapunan. Ngayong natapos na tayo sa kahulugan tungkol sa kontemplatibo, ay dumako naman tayo sa paggamit ng kontemplatibo. Ginagamitan ng mga panlapi gaya ng mag, ma, o pa. Halimbawa ay magluluto, mamamasyal, papaayos. Ang halimbawa na lamang nito ay maglilinis pa sa Elisa sa palengke. Ano ang panlapi? Sa pangungusap, mag. Ang susunod naman ay madalas may kasama ring salitang pantukoy sa hinaharap tulad ng mamaya, bukas, sa susunod, pagdating ng araw. Ang halimbawa nito ay maglalabas siya bukas ng umaga. Naintindihan ba? Mukhang naintindihan niyo na. Ngayong tapos na natin ang definisyon ng pandiwa at aspekto nito, ay dumako naman tayo sa kahalagahan ng pandiwa. Mahalaga ang pandiwa dahil ito ang nagpapakita ng kilos sa mga pangungusap. Kung walang pandiwa, malamang magiging kulang o hindi buo ang diwa ng pangungusap. Sa pamamagitan ng pandiwa, mas malinaw nating naipapahayag ang mga ginagawa, nararanasan at mga pangyayari sa ating paligid. Kaya, sa bawat araw ng ating ginagawa ay ang pandiwa ay napakahalaga.